O eto, sunod, mga kababayan. Ano yan, Kent, yung sunod? Nako, mga kababayan, eto na, Joel Villanueva na patay. Ha? Mga kababayan, Joel Villanueva. Eto yung sunod natin. Bakit, Kent? Ano yung si Joel Villanueva? Kung naalala ninyo, mga kababayan, kung naalala ninyo, kinasuhan na si Jinggoy. Ha? Kinasuhan na si Jinggoy. Ngayon, sabi nga ng ombudsman, pagkatapos ng kay Jinggoy, after 2 weeks, isusunod si Joel. Nako, patay ka diya, mga kababayan. Ay, nako, talaga. O, eto na, mga kababayan. Papanoorin natin at pakinggan natin. Diyos mio Marimar. O, eto ha. O, Joel, isusunod na. News 5 po yan ha. Joel, isusunod na. Nako, patay ka din ha. O, eto, pakinggan natin, mga kababayan. Lalaka. Ayan na. Kakasuhan na si Joel. Ads lang. Marami kasi sa group chat nagtatanong, ba't daw naging issue yung t-shirt ni Senator Jinggoy? Walang magkasya, yun ba yun? Mga kababayan, yung dilaw daw na damit ni Jinggoy hindi kasya sa katawan. Buhaya laki ng tiyan Ganda, damit. Ayon sa PNP-CA DG Juvie, wala daw XL or mas malaki nakakasya kay Estrada, no? Kaya ipinatong na lamang yung t-shirt. Though, nakita naman natin kay Secretary Bonoan, may kasya naman sa kanya. Though, yan nga, kay Estrada, ipinatong na lamang. Pero, syempre, nung nakita natin, medyo malaki-laki din naman yung shirt and mas maganda siguro kung naisukat muna. Siguro, yung kailangan lang natin orange. confirmin. Pero yes, yung nakita natin yellow kasha naman, di ba? Yung Ayan, yung orange hindi kasya, pinatong na lang. Walang kasya sa orange or wala silang rip? Mga kababayan, nakakapagtaka lang ha, mamaya-maya dito sa unahan kay Joel ng usapan dito. Nagtaka lang ako, yung yellow na damit, no, yung person deprived liberty, damit ni Jinggoy, nagkasya. Tapos nung nag-mugshot na, yung kulay orange, hindi na kasya. Hindi ba talaga kasya o ayaw lang talaga isuot ni Jinggoy kasi nahihiya siya? Mga kababayan, tanong ko lang, bakit yung yellow na kasya niya? Bakit yung orange hindi na nung mugshot na? Diba? Ayaw lang talaga niyang suotin kasi nahihiya siya. Huwag ka kasi magnakaw. Huwag magnakaw. No? Para pagka nag-mugshot, hindi mapicturan. Sa totoo, Ma'am Brenda, hello po. Ganon yon, mga kababayan. Yung dilaw kasya niya, tapos yung orange hindi. Maniwala kayo dyan, mga kababayan. Imposible naman yung nagpagawa ng damit na yun ay hindi niya alam na si Jinggoy ang susuot. Ayaw lang talaga ni Jinggoy suotin. Nahihiya lang siya. Ano ka magawa? Nagnakaw ka Serve ngayon o walang stock ngayon. Hindi na pagandaan siguro. Wala raw size, Chiki. Walang ganun pero size talaga. Okay. Yes. Hindi, ang alam lang natin parang walang available na size. Walang No? size. Okay. Yes. Walang available, Pero yung dilaw nga, meron. Yes. Pero Pero yung yung yellow yellow na BJMP uniform, yes. Ay, may suot-suot siya. Kasya nga Ayan, nakikita ninyo sa inyong screen yung Tapos yung orange hindi na. And kahit kahapon, doon sa kanyang graft case, suot-suot niya pa rin yung uniform na yan kahit hindi siya personal na humarap doon sa second division. Okay. Yung suot pala niya na yung hindi kasha, hindi yun orange Charmaine yun Ay, Charmaine. Mga kababayan, sa mga nagtanong, pangilang suot na yan ni Jinggoy? Pangatlo na po yan. Suki na siya dyan. Alam nyo, sa totoo lang, kung sino man ang makabuo ng 3 mugshot niya na original shot, ibenta nyo kay Bustoyo, mahal na yan. Yung unang mugshot niya, nung medyo bata-bata pa siya, yung original na kuha noon, tapos yung pangalawang mugshot niya, yung kasama si Napoles, tapos itong pangatlo na to. Itago nyo yan. After 10 years, benta nyo kay Bustoyo. Naku, milyon na halaga niyan, Charmaine.
nga pala, updated na. Pinapaalala ko lang sa Charmaine, inyo lahat. color. Charmaine. Naku, Okay. ay tandaan mo yung So, Charmaine na nalilito konti- yung tatay ko eh. Correct. Oh. Alam mo, Jovi Chiki at Masay kahapon ha, yung usapang Charmaine, di ba usapan niya ng palitan ng pangalan? Oo. Na-confirm natin Yung kahapon na prutas. may similar case pala itong palitan ng pangalan kay Senator Jinggoy Estrada. Oo, Kasi pero- yung pangalan niya pala, Nagpalit pala ng pangalan si Jinggoy, mga kababayan. Sa mga hindi nakakaalam, hindi na po siya Jinggoy Estrada. Iba na po yung pangalan niya. Magkamag-anak po sila ni, ito, iba pala yung pangalan niya. Oo. Ang pangalan pala niya ay Jose Pimentel Ejercito. Yes, yes. And he asked for it to be Oo. legally changed to Jinggoy Estrada at around For 90s. political So, reasons. it kind of remind me of that. Of Charmaine. Tingnan mo, Charmaine. pwede talaga mag-change. Pwede may karapatan talaga tayo dapat sa pangalan. Google niyo yan mga kapatid. Ayun yung prutas na orange. Yes. Yung pong trending. Oo. Ay, nagpa-viral na video. Baka malito kayo. Yung last question ko sana, Arles, ay medyo nakakatakot. Libel Tanong kasi convicted, it hello will po. affect and may spell, yung magiging next kabanata or book na. ang pangalan po ni Jinggoy ay Jose Pimentel Ejercito. Josefa. So, ito na ha mga kababayan. Ito na yung kay Joel. 3 na ba Book ito? po ng, Senate serye. Wala bang balita kung anong pwede mangyari dyan next week? Meron na bang balita ng next arrest ng VIP? Ayan. Sa ngayon, Ito ha. Nagtanong kasi ang reporter, mga kababayan, ay itong anchor no, ng News 5, kung meron bang next arrest ng VIP. Kasi mga kababayan, kung naalala nyo po, sabi nga ni Boying Rimulya, sunod-sunod na makakasuhan itong mga senador na sangkot sa flood control. Kung naalala nyo po, mga kababayan, ito po yun, no? Ito ha. Pakita ko sa inyo. Mismong si Boying na nagsabi, mga kababayan, na talaga namang susunod na nga si Joel. Ito. Ayan. Boying Rimulya. Joel Villanueva. Ay, hindi. Junbic Rimulya tuloy. Ayan. Joel Villanueva. Ayan. Villanueva. Ayan. Pakinggan natin ha. Mga kababayan. Ito. The Senate refused. The recommendation of the NBI for prosecution, and probably this is what AMLAC followed, or as follows: for Mr. Alcantara, for Inaw ni Ombudsman Boying Rimulya na hindi pa tapos ang kaso at dismissal order kay Senator Joel Villanueva. Sa programa sa YouTube ni Lucy Cruz Valdez na URL, sinabi ni Rimulya na pag-aaralan niya muna ang kaso. Nauna nang tinawag ni Rimulya na secret decision ang pagbasura ni dating Ombudsman Samuel Martirez sa dismissal order ni Villanueva. Nagugat yan sa pagkakadawit ni Villanueva sa Ford Barrel scam. Iginit na rin nila Villanueva at Martirez na hindi nila isinikreto ang pagbasura sa Kung naalala ninyo mga kababayan, bubuhayin ni Boying yon. Kasi nga daw, hindi alam no, kung bakit biglang nabasura itong kaso niya sa pork barrel. Ngayon mga kababayan, eto naman. another, na-file na kasi sa DOJ ng kaso. Ayan na. That's what the AMLAC needs para mag-freeze order sila. Sir, ang nabanggit nyo ang mga may freeze order, Alcantara, Joel Villanueva, Jinggoy, Sadico, Fernando, and Congresswoman Mitch. Si Bong Revilla po, hindi kasama. Hindi pa, we will still look at into that. Ayun kay Bong Revilla, mga kababayan. Tapos na yung si Bong Revilla eh. It's a surprise, secret decision. Showdown averted. Binawi na ni Ombudsman Boying Rimulya ang dapat sanang plano. Hinog na ang kaso laban kina Senator Jinggoy Estrada at Joel Villanueva. Ayon yan kay Ombudsman Boying Rimulya. Plunder ang isasampang reklamo sa dalawang senador dahil sa umunoy pagkakadawit nila sa flood control scandal. May express report si Camille Samonte.
Ayan na. Itinakda na ng Ombudsman sa Huwebes ang pagsasampa ng kasong plunder laban kay Senator Jinggoy Estrada sa Sandigan Bayan. Alinsunod ang kaso sa rekomendasyon ng Department of Justice na kasuhan si Estrada at iba pang DPWH officials kaugnay ng mga anomalyang flood control projects. Ang pinakamalapit na, hinog na, at pipirmahan ko maya-maya yung information against Senator Jinggoy Estrada. Information to be filed with Sandigan Bayan. Mga kababayan, tanong ko lang. Kasi di ba may kumakalat at sabi mismo ni Jinggoy na kapag lilipat siya ng grupo sa Senado, buburahin kaso niya. Ngayon, tanong ko mga kababayan, yung kay Chis Escudero kaya, mabubura kaya yun? Mabubura kaya yun? Yung kay Chis Escudero? Ngayon, kung halimbawa lilipat si Joel Villanueva kasama dito sa dalawang magkapatid na bilyar, mabubura din kaya yung kaso ni Joel? Ako lagi kong aabangan nito kapag ito hindi natuloy ang pag-file ng kaso kay Joel, no? Kapag lumipat siya ng Gatchalian Block, ibig sabihin, totoo nga ang sabi ni Jinggoy. Ito mga kababayan. Kung sakali man na si Joel Villanueva ay lilipat, no? Lilipat sa grupo ni Gatchalian. Tapos hindi matuloy ang kaso, wala na akong tiwala sa ombudsman. Ito sarili kong opinion nito Kung sakali man na lilipat si Joel, tapos hindi na matuloy ang kaso kasi 'di ba sinabi ni Boying yan dito, sabi niya tuloy na, hinog na. So noong last week, Huwebes, no? Sinampahan na si Jinggoy at ngayon si Jinggoy ay nakakulong na. Tapos next 2 weeks, no, sasampahan si Joel. Ngayon, kung sakali sa Lunes biglang lumipat si Joel ng grupo sa grupo ng Gatchalian Block. Tapos, after umabot na yung 2 weeks na sabi ni Boying wala pa rin kaso, wala na akong tiwala sa ombudsman. At ito pa, mga kababayan. Ito pa. Actually, mga kababayan, hindi pa nakasuhan si Joel. Wala pang kaso si Joel. Si Jinggoy pa lang. Ngayon, paano yung kay Chis Escudero? Di ba narinig natin na si Chis ay kakasuhan? Ngayon, di ba si Chis lumipat na? Lumipat na sa grupo ni Gatchalian, kaya nga siya yung pang-12. Paano kung makalikalimutan na wala ang kaso si Chis? Kasi pagkakalam ko may kaso si Chis talaga. Sunod-sunod na nga daw yan di ba yung nilabas ni PBBM na listahan? Si Saldico, si Martin Romualdez, si Chis, si Joel, si Jinggoy, si Bong Revilla, si Binay, wala doon si Binay, tinanggal. No, kasi hindi siya kasali. Tapos isang congresswoman. So ngayon mga kababayan, nakulong na si Bong, nakulong na si Jinggoy. Pag ito si Chis Escudero hindi makasuhan, wala na ko tiwala talaga sa... Dalawa lang abangan ko dyan. Si Joel at si Chis. No? Kung walang kaso mangyari sa dalawa, totoo nga ang sabi ni Jinggoy Estrada. Di na talaga ako magtiwala sa ombudsman kung ganun. Di ba? Hindi na talaga ako magtiwala, mga kababayan. Kaya hihintayin ko itong pangako ni Boying. Ito, pakinggan natin sabi ni Boying dito mga kababayan, pakinggan natin. Sabi niya yung kay Jinggoy susunod na, kay Joe. As soon as possible time. Hopefully Thursday. Thursday daw. First thing in the morning, by Thursday. Sa pagdinig noon ng Cyber Ribbon Committee, ibinunyag ni dating DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez na nakatanggap umano si Estrada ng 30% na kickback mula sa 355 million peso project. Una nang itinanggihan ng senador. Pati si Senator Joel Villanueva kakasuhan ng plunder kaugnay rin ng flood control scandal. Senator Jinggoy, meron pa kaming tinatapos rin at
talagang madaling panahon, mapafile na rin namin yung kay Senator Joel Villanueva. Ngunit kinakailangan kasi pulituhin ng gusto yung pagkakalahat ng impormasyon at ng ebidensya na kasama nito. Matipid naman ang reaksyon ni Jinggoy sa hakbang ng Ombudsman. Diba? Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, ang sabi ni Boying, next 2 weeks. So ang sabi niya, kakasuhan si Jinggoy, Huwebes. Oh. So nung nakaraang Huwebes nga, nakasuhan na si Jinggoy. Ngayon nakakulong na. So sabi niya, sunod-sunod na daw yan. Next 2 weeks, si Joel naman. Paano nga kung after 2 weeks? Diba? Paano nga kung after 2 weeks? Walang kaso. May magtitiwala pa ba tayo? Kasi ako, mga kababayan, ayaw ko ng ganun eh. Yung, alam niyo yung palakasan, ang pangit ng ganun. Sa totoo lang, kung may kaso, kasuhan, di ba? Kasi sa totoo lang, mga kababayan, kung ganun lang din naman palakasan, bakit kakasuhan pa si Romualdez? Di ba? Oh, so, sa madaling salita, kung lilipat ka ng grupo, tanggal kaso, ganun ba yon? Hindi naman siguro pwede yung ganun. Mga kababayan, nakakawalang nakakawalang tiwala, no? Actually, ang bagsak niyan kay PBBM eh. Sa totoo lang, masisira diyan si Marcos. Kasi nasa listahan na yan, nakakasuhan yung mga yan. Tapos, makakalimutan na lang natin, mawawala, tapos another kwento na naman. Alam nyo, ito mga kababayan, yung nangyari kasi ngayon, na sa Senado na may hearing na yung 18 Marines na yan, alibay lang ng mga DDS yan eh para para maantala, no? Para maantala itong hearing ay itong impeachment ni Sara. Hindi niyo ba napansin? Mga kababayan? Mga kababayan, yung ginawa ng mga DDS senator ngayon, sinadya nila yan eh, yung guluhin nila yung Senado para hindi mag-umpisa itong trial ni Sara sa impeachment. Totoo yan. Mga kababayan, papatagalin nila, guguluhin nila ang isipan ng mamamayang Pilipino para bago man mag-trial sa impeachment ni Sara, ang sabihin agad ng mga DDS, no, at minamanipulate nila yung taong bayan eh. Bakit? Napansin ninyo, kadalasan sa mga pinangalanan doon ay puro BBM politician. Puro kalyado ni PBBM pinangalanan. Lahat ng mga pinangalanan nilang tumanggap ng maleta ay lahat ngayon nakasuporta kay BBM. So, kapag katuloy-tuloy yung ganyan, ginagawa nila, pagdating sa impeachment trial ni Sara, ang sabihin agad at matatak sa mindset ng sambayanang Pilipino, pinulitika si Sara. Bakit? Kaya nila ipina-impeach yan, kaya nila itatrial yan, kasi nga halos lahat ng mga senador ngayon tumanggap at congressman tumanggap ng maleta. Hindi nyo ba naisip mga kababayan? Kapag ka may senador o congressman o politiko na kaalyado ni Marcos, gumawa ng mabuti, ang i-comment agad ng DDS, nakatanggap ng maleta yan.